Paksa po natin ngayon ay may pamagat na si Kristo, ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. At ang main verse po natin, verses pala, ay unang Korinto 1:18 hanggang 31. Ito po mga kapatid, dito magtatapos ang chapter 1 ng unang Korinto. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang bagong Biblia at New King James Version. Ito na po mga kapatid ang ating lesson number 3 sa series na ginagawa natin pag-aaral sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Noong nakaraan mga kapatid sa lesson number 2, papaalala ko lang sa inyo sapagat ito'y may kaugnayan, karuktong ito ng lesson number 2 na noon ay tinalakay natin ang problema ng pagkakabahabahagi sa iglesia sa Korinto. At batay yun sa nakasulat sa unang Korinto, chapter 1, verse 10 hanggang 17. Marami pong issue rito gaya ng sinabi natin nung una. Pero ito pa lang ang unang ibinangon ni Apostol Pablo na tinalakay natin nung nakaraan pero hindi pa po tapos yung pagtalakay ni Pablo sa pagkakabahabagi. Actually, ang lesson natin ngayon, continuation to na kanyang mahabang pagpapaliwanag tungkol dyan. Nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa church na yun dahil yung iba ay nagsasabing sila'y kay Pablo, sila'y kay Apollos, yung iba sabi naman sila'y kay Cephas, at iba sila'y kay Kristo. Yung ganitong uri ng pagkakabahabahagi ay bunga kasi ng pagtingin nila sa mga tao na naging leader nila doon sa paraan ng pagsasalita marahil, pamumuno, o sa pamamahayag ng mga kanilang hinahangaan ng mga tagapagsalita nila. Para bagang nawala sila sa focus kapag ganon. Ayaw ng Diyos yung tumitingin tayo sa tao. Ayaw ng Diyos na ang pananampalataya natin ay nakasalig lamang doon sa kung sino yung nagsasalita. Hindi yan ang tunay na kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ang nais ni Apostol Pablo, mga kapatid, yung kalooban ng Diyos na ang mga mananampalataya ay tunay na maranasan at maunawaan ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. At bago tayo natapos dyan sa section na yan, sa unang Korinto 1:17, yung naging huling talata na ating ginamit noon, ay refresh lang po natin sapagkat may kaugnayan po yung susunod dito na pag-aaralan natin ngayon. At sabi dito mga kapatid sa unang Korinto 1:17, sapagkat hindi ako isinugo ni Kristo upang magbautismo, kundi upang ipangaral ang magandang balita, hindi sa pamamagitan ng husay na pananalita, upang ang krus ni Kristo ay huwag mawalan ng kapangyarihan. So ayaw ni Pablo na huwag mawalan ng kapangyarihan doon sa mga tao, sa mga mananampalataya, ang krus ni Kristo. Kaya nung ipangaral niya ang Ebanghelyo sa Korinto, ay hindi sa pamamagitan ng mahusay na pananalita. So nakita niyo mga kapatid, sa naging pag-aaral natin dyan, ay ginawa ni Pablo ang pangangaral niya ng magandang balita na ang kanyang layunin ay hindi ipamalas ang kanyang galing, ang kanyang talino, ang kanyang galing sa pananalita at husay na kanyang pangangaral. Hindi siya doon nakafocus, kundi ang focus niya ay maipahayag na malinaw at hindi matabunan ang mensahe ng krus ni Kristo. Importante kasi yun, mga kapatid, yung sinasabi na krus ni Kristo. At dito papasok, mga kapatid, yung ating aralin ngayon, yung kasunod niyan, yung kasunod na talata na yan, na siyang magpapaliwanag kung bakit ganyan yung pagkakadiin-diin ni Apostol Pablo na hindi sa pamamagitan ng mahusay na pananalita yung kanyang ginawang pamamaraan. Dahil ayaw nga niya na yung mensahe ng krus ni Kristo ay mawala ng kapangyarihan para sa mga mananampalataya ron na nakapakinig. Sapagkat para sa kanya, mga kapatid, ang mensahe ng krus ay hindi lamang isang bahagi o part lang ng gospel, kundi ito mismo ang gospel. Dahil ito mismo ang sentro ng kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan.
So pag-aralan po natin pagkatapos ng talatang yan, ay paliliwanag niya. Bakit ba ganyan? Bakit nga ba ganyan? Dito sa lesson number 3 natin, ay talagang pag-aaralan natin hanggang sa matapos na nga yung chapter na to. Bagamat under pa rin ito mga kapatid, nung paksa niya na pagkakabahabagi. Dito pinapaliwanag lang niya yung dahilan kung bakit ganyan ang kanyang damdamin, ang isipan niya, kung bakit nais niya ma-focus ang mga kapatid sa krus ni Kristo. Ganon din dapat tayo mga kapatid. So ang ating paksa, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sa pamamagitan ng pag-aaral nito, maiintindihan natin kung bakit ang krus ni Kristo na iniinsulto, minamaliit na mundo bilang kahinaan at kahangalan, pero sa katotohanan mga kapatid, ang krus ni Kristo ay ang pinakadakilang pahayag ng karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Tingnan po natin sa pagkatapos ng 17, yung unang talata naman natin ngayon sa unang Korinto 1:18. Sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na inililigtas ito ay kapangyarihan ng Diyos. Natatandaan niyo yung talatang yan? Kung masugid kayong taga-subaybay rito mga kapatid, noong March 30 lamang ay nagturo tayo ng isang lesson dito na may pamagat na ang mensahe ng krus ni Kristo. Natatandaan yan? At ang main verse natin, walang iba kundi ang unang talata natin ngayon. So yan po mga kapatid. Pero noon kasi, nung pinag-aralan natin yan, hindi natin itinuloy sa verse 19 hanggang 31. Sapagkat nakasentro lang tayo doon sa mensahe ng krus ni Kristo. At ganoon din naman ngayon, sentro rin tayo sa mensahe ng krus ni Kristo. Ibang approach naman noon. Pero ano din yan mga kapatid, doon din patungo yan. Pero dito dinidetali kasi natin ang bawat talata sa unang Korinto. At ito nga, tatapusin natin ang chapter 1. So verse by verse to, pag-aralan natin. Tingnan yun, sabi rito, bagamat tayo paliwanag natin ito nung itinalakay natin yung lesson na yan, mensahe ng krus ni Kristo. I-refresh lang natin. At sabi rito, sapagkat ang salita ng krus. Ibig sabihin ng salita ng krus ay ang the message of the cross. Ibig sabihin ay tumutukoy yan sa mensahe tungkol sa krus ni Kristo. Yan ang ebanghelyo. Ano ebanghelyo? Na mensahe ng krus ni Kristo. Ebanghelyo, mabuting balita, magandang balita, di ba? Ang magandang balita ay si Jesus ay namatay sa krus para sa kasalanan ng sangkatauhan. Ang salitang krus, ang salita ng krus, ibig sabihin ang salita ng krus, sa English, a message of the cross, ay sentro ng Kristiyanong pananampalataya, sapagkat ito yung sakripisyo talaga ni Kristo na diyan natupad ang mission niya kung bakit siya sinugo ng Diyos dito sa lupa. Alam niyo, hindi natin may papangaral ng ebanghelyo nang hindi natin ipinapaunawa sa tao ang salita ng krus. Kailangan maunawa ng tao ang salita ng krus kung nais niyang maligtas. Sapagat yan, mga kapatid, ang gospel, ang magandang balita. At sabi dito, sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak. Yung mga napapahamak dito, yung mga ayaw tumanggap ng salita ng krus. Yung ayaw tanggapin ang mensahe na si Kristo ay namatay sa krus para sa kaligtasan. Yan ang gospel eh. Pag hindi mo tinanggap at para sa iyo ay kahangalan lamang na si Kristo ay mamatay sa krus, sa tawag nga dyan ng iba. Sa English, foolishness. No? The message of the cross is foolishness to those who are perishing. Yung mga napapahamak nito, yung spiritually, mapupunta sa kapahamakan. Maring maganda ang katayuan nila sa buhay, mataas ang tungkulin sa lipunan, pero perishing yun, mga kapatid. Ibig sabihin, wala doon sa status ng lipunan yan o sa talino mo, karunungan. Kapag hindi mo tinanggap ang mensahe ng krus ni Kristo o yung salita ng krus o yung gospel, yan ang gospel eh. Ay may papunta ka sa kapahamakan. So yun po mga kapatid, no? Kahangalan lang sa kanila yan. Stupidity, sabi nga ng iba, di ba? Nadinig yan. Nagkalat yung mga video niyan dito sa Pilipinas, no? Na stupid daw yung yung pangyayaring ipinako si Kristo sa krus. Kasi yun yung sinasabi ng mga perishing, yung mga mapapamak, yung mga hindi sumasampalataya. Tuloy natin, ngunit sa atin na inililigtas.
Ibig sabihin, sino ba yung mga inililigtas? Yan yung mga kausap ni Pablo sa atin, kasama si Pablo at ang mga kausap niya taga-Korinto, mga Kristiyano, sila yung mga nagsitanggap ng mensahe ng krus. At dito nakita natin na yung mga mananampalataya kay Jesus yan, yung mga tumanggap na mensahe ng krus. At dahil dito, nandun sila sa proseso ng kaligtasan. Kasi yung pagkakagamit niyan ng salitang inililigtas, being saved, present tense. Ibig sabihin, parang nagpapakita na dito sa wikang Grego, parang nagpapakita yan na ang kaligtasan ay isang patuloy na gawain ng Diyos, continuous na gawain ng Diyos sa mga mananampalataya. Tinubos, inililigtas ngayon, at ililigtas sa wakas. So yun po mga kapatid, Ngunit sa atin na inililigtas, ano daw ang salita ng krus o yung gospel? Ito ay kapangyarihan ng Diyos. So nakita niyo, yung the message of the cross. Yan ang the power of God. The power of God unto salvation yan, para sa kaligtasan. Para sa mga ligtas, ang mensahe ng krus ay hindi kahangalan, kundi kapangyarihan. O kaya masasabi natin na makapangyarihang paraan ng Diyos upang iligtas ang tao. Alam niyo, sa pagtuturo ng ibang mga talata sa Biblia, kuha lang tayo ng sample, hindi natin babasahin, kukunin lang natin yung punto. Halimbawa, sa Colossus 2:14, makikita natin na sa pamamagitan ng krus o ng kamatayan ni Kristo sa krus, ito naging resulta. Napatawad tayo sa ating mga kasalanan. Colossus 2:14 yan. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus yan. At sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus, sa Hebreo 2:14, natalo si Satanas. At sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus, napagkaisa ang tao at ang Diyos. Ang tao, hiwalay sa Diyos nun Pero nagkaroon ng pakikipagkasundo ngayon ang tao sa Diyos. Dahil si Kristo ay namatay sa krus. Kaya kapangyarihan yan ng Diyos Ang krus ni Kristo naging instrumento ng Diyos upang iligtas ang tao mula sa kasalanan at bigyan ng bagong buhay. Kaya napakahalagang doktrina yung pagkapako ni Kristo sa krus na hindi pinaniniwalaan niya ng mga Islam at hindi rin ayaw naman tanggapin ng mga matatalinong tao. Kahangalan nga sa kanila yan Sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak. Tandaan niyo mga kapatid, kapag hindi tinanggap ng tao ang mensahe ng Ebanghelyo na yun na nga yung salita ng krus, na si Kristo ay napako sa krus na matay para sa kasalanan natin, mapapahamak tayo. So, yan po mga kapatid. Para sa mga hindi mananampalataya, walang saysay yan. At para sa mga mananampalataya, yan mismo ang kapangyarihan ng Diyos. So, yan ang message yan sa unang talata natin. Tuloy natin. Bakit ba nasabi ni Apostol Pablo yan? Sapagkat nasusulat. Yun ang dahilan. Sapagkat nasusulat. Bakit niya nasabi na kahangalan? Para sa mga napapahamak yun. At salvation naman. At para sa mga naililigtas, kapangyarihan ng Diyos. Dahil daw nasusulat. Saan ba nakasulat yan? Madalas si Pablo, nag-quote yan sa Old Testament. Mababasa natin yan. Yung reference na talata niyan. Sa Isaiah 29:14. Hindi na natin babasahin yan, Total, isinulat na ni Pablo rito yung pinakadiwa. Yung kinuha niya yun sa Isaiah 29:14. Ano sabi, mga kapatid? Ang sabi riyan, aking wawasakin ang karunungan na marurunong. Sa Isaiah galing yan. Wawasakin daw ng Diyos ang karunungan ng marurunong. Yung karunungan na marurunong, yung tumutukoy yan doon sa mga kaalaman at lohika. Logic ng mga taong itinuturing na matalino ayon sa pamantayan lamang ng daigdig. Di ba? Mga philosophers, scholars, mga matatalinong tao sa kanilang sariling paningin. Ngunit sinabi ng Diyos, aking wawasakin yan. Ibig sabihin, yung karunungan yan, wawasakin daw ng Diyos. Ibig sabihin, aalisin ng Diyos pag sinabi winasak. O kaya, sa konteksto rito, ay hindi aasa ang Diyos sa karunungan ng tao para sa kaligtasan ng tao. At tayo lalo na hindi tayo dapat umasa sa karunungan lamang ng daigdig nito. Dapat doon tayo sa karunungan ng Diyos, sa mga salita ng Diyos. Doon tayo dapat umasa ng katotohanan. Yan nagpapakita mga kapatid na ang mga plano ng Diyos
walang kinalaman doon sa mga iniisip ng tao. At lumilitaw dito, mamaya pa, baligtad pa nga. Baligtad yung prinsipyo ng Diyos at yung prinsipyo ng mga marurunong dito sa sanlibutan ito. Kaya sabi niya sa Isayas niya kinuha yan, di ba? Aking wawasakin ang karunungan ng marunong at ang pangunawa ng mga matatalino ay aking bibiguin. Pangunawa, yung understanding nila. Yung pangunawa ng mga matatalino, tumutukoy din yan sa mga argumento, mga analysis nila. Ganun din, mga logical na pagpapaliwanag ng mga taong mataas ang tingin sa sariling katalinuhan. Pero sabi ng Diyos, aking bibiguin yan. Ibig sabihin, hindi niya pahihintulutan na magtagumpay o magtagal ang kanilang sariling pag-iisip ng mga tao, no? Sa mga bagay na espiritual. Hindi nila mauunawaan yan. Kaya bigo yan. Kung hahanapin natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pangunawa ng mga matatalino at karunungan ng mga marurunong, mabibigo tayo mga kapatid. Alam nyo kasi yung historical background yan, na Corinto yan, sa Greece yan, sa Gresya. At may mga Hudyo dyan, may mga Grego. Yung mga Hudyo, mga kapatid, at ang mga Grego kasi noong mga panahon na yan, naghahanap ng mga signs at naghahanap ng mga philosophical na paliwanag, ng filosofiya. Pero kay Pablo, si Kristo, ang kapangyarihan ng Diyos. Mamaya dadaanan natin yan at palagi uulitin dito yan. So para sa kanila, sa mga matatalino, at sa kanila mga pangunawa, ang krus ay kahangalan. Pero sa Diyos ito ang tunay na katalinuhan. So yun po mga kapatid. So susunod na talata, verse 20. Nasaan ang taong marunong? Nasaan ang eskriba? Nasaan ang bihasang makipagtalo ng panahong ito? Hindi ba't ginawa ng Diyos na kahangalan ang karunungan ng sanlibutan? O parang ganun lumabas eh. Parang yung karunungan ay tinuturo na sanlibutan, ginawa lang ng Diyos na kahangalan yan. Tanong nga ni Apostol Pablo, bagamat patanong to, nasaan ang taong marunong? Ang taong marunong na mundong ito, ang tinutukoy dyan. Ito yung nga, yung mga philosophers, laganap ang mga filosofiya dyan. Sa Grego, sa Gresya, dyan sa Corinto, na nasasakop ng Gresya. At may mga Hudyo dyan, kaya may mga Hudyo rin dyan, kaya nandun din ang pagtatanong niya, nasaan ang eskriba? Eskriba, mga Hudyo yan, mga kapatid. Yan yung mga lawyers, mga dalubhasa sa kautusan ng Old Testament. At ang sabi dito, nasaan ang bihasa makipagtalo ng panahon yun? Bihasa makipagtalo yung mga disputed, mga debatista yan, mga kapatid. Magagaling kasi sila sa salitaan, debate. Pag nanalo ka sa debate, yun ang tama. Ganun lumalabas eh. Ganun ang lumalabas. Alam niyo, maski sa panahon natin ngayon eh, talagang minsan sinusukat ng tao yung galing mo sa debate. Alam niyo mga kapatid, hindi nakukuha ang katotohanan sa debate lang, yung debate ng mga reliyon. Kahit anong debate naman eh. Hindi naman dyan na nakukuha yung katotohanan eh. Lalo na tungkol sa kaligtasan. Nagtatanong nga, asa na? Nasa na sila? Parang ganun. No? Hindi ba't ginawa ng Diyos na kahangalan ang karunungan ng sanlibutan? Parang binigulang sila lahat ng Diyos. Diyos ang nagdesisyon na gawing kahangalan. Hindi ba't ginawa ng Diyos na kahangalan yung karunungan ng sanlibutan? Ang Diyos ang nagdesisyon na kahangalan ang pamantayan ng mundo sa karunungan. Gaya nung sabi dyan, no? Di ba? Hindi ba't ginawa ng Diyos ang kahangalan, ang karunungan ng sanlibutan? So yun po mga kapatid. Sumunod na talata. Sapagat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ng Diyos sa pamamagitan ng karunungan nito. So sa karunungan ng Diyos, mamaya makikita niyo yung karunungan ng Diyos, si Kristo eh. Kaya title natin mamaya kasi may directed talata dyan. Si Kristo, ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ang sabi nito, sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo, hindi nakilala ng sanlibutan ng Diyos sa pamamagitan ng karunungan ng tao. Pinapakita rito mga kapatid, na kung karunungan ng tao ang gagamitin natin, ang gagawin natin pamantayan para tayo makalapit sa Diyos, para makilala natin ang Diyos, mabibigo po tayo. Kailangan salita ng Diyos, kailangan karunungan ng Diyos, kailangan natin si Kristo sa madaling salita.
Sapagkat yung karunungan ng Diyos na tinutukoy rito, talaga maididiin dito mamaya. Gaya ng sinasabi ng ating titulo, na si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Hindi kasi nila tinanggap ang ating Panginoon sa Kristo. Ano ang kailangan dito? Pananampalataya. Pananampalataya, hindi yung hindi yung mga philosophical na paliwanag, logical na paliwanag. Tanggapin natin unang-una ang salita ng Diyos. At manampalataya tayo. Mauuna muna, mga kapatid, ang pananampalataya. Kung sa daigdig, mga kapatid, di ba may kasabihan, to see is to believe. To see is to believe. Ibig sabihin, kapag nakita ako, maniniwala ako. Pero sa Biblia, baligtad. Maniwala ka muna bago ka makakita. Maniwala ka muna, mauuna muna yung pananampalataya bago mo makakita talaga. Ganun din sa Diyos. Manampalataya ka muna sa Diyos at makikilala mo siya. Yan ang unang hakbang natin. So, sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos, yan na nga si Kristo, mga kapatid. Mamaya, mapapatunayan yan. Ay hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos sa pamamagitan ng karunungan nito. Dahil diyan ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral. Kasi sabi ng daigdig, kahangalan lang yan yung pangangaral ng Ebanghelyo sabi naman bakit kahangalan? Kasi yung krus nga ni Kristo, kahangalan sa kanila foolishness Yan siya sabi ni Pablo rito na sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral ng Ebanghelyo, tinutukoy dyan. Dahil para sa mga tao ng daigdig na to, mga matatalino, foolishness lang yan. Stupidity lang yan. Kalokohan lang yan. Na tagapagligtas ipinako sa krus. Kaya sabi ni Pablo, dahil sa ayaw nila ng karunungan ng Diyos, nalugod ng Diyos, ibig sabihin talaga nagdesisyon na ang Diyos na iligtas sa mga sumasampalataya, yung sumasampalataya. Kaya kailangan pananampalataya sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral. Ibig sabihin sa pamamagitan ng gospel. Hindi naman literal na kahangalan yan, mga kapatid. Hindi kahangalan ang pangangaral talaga. Dito lang kasi sa kontekstong ito, sinasabi kasi ng mga tao na mga ayaw tumanggap ng krus, yung salita ng krus ni Kristo, foolishness lang yan. Okay, sinasakyan sila ni Pablo. Etong sinasabi ninyong kahangalan, no? Yan ang nagligtas sa mga sumasampalataya. So nakita niyo, mga kapatid, no? Parang dito ay pinapakita ni Apostol Pablo na yung wag tayong magdulong-dulungan. Wag tayong magdulong-dulungan. Ang mga tao nagdudulong-dulungan. Ayaw nila tanggapin ang katotohanan ng Ebanghelyo dahil akala nila tama sila na marunong na sila dahil kung matataas ang kanilang pinag-aralan o kaya kung marami ang nagsasabi ng ganon, minsan dinadaan sa dami, dinadaan din sa yaman. O yung mga mayayaman, ayaw nga maniwala dyan. Tapos kami, kukonbinsihin nyo pa. Parang ganun, something like that, mga kapatid. So yun po, tuloy natin sa verse 22. Sapagkat ang mga Hudyo ay humihingi ng mga tanda at ang mga Grego ay humahanap ng karunungan. Yung gustong-gusto ng mga Hudyo na makakita ng mga milagro, mga tanda, mga milagro, mga sign. At ang Grego naman, gusto nila philosophical, logical explanation. Paliwanag mo yan logically. Kumbaga sa panahon natin, paliwanag mo yan scientifically. Hindi natin kailangan mag-reason out. Si Pablo nga hindi nga gumamit Hindi siya gumamit ng mga maririkit na pananalita, ng mga matatalinong salita o na product ng daigdig na to. Plainly, sinabi lang niya. Pinangaral niya si Kristo'y namatay para sa iyo. Yun lang, mga kapatid, ang pangangaral ng Ebanghelyo. So yun po, mga kapatid, tuloy natin. Ganyan ang hinahanap ng mga Hudyo, signs, at ang mga Grego, mga matatalino, mahilig siya study, umahanap naman ng karunungan. Pero si Pablo, sa kabila ng ganyang mga demand ng mga tao, sumunod na talata, subalit ipinangangaral namin ang Kristo na ipinako sa krus. Yun ang pangangaral ni Pablo. But we preach Christ
crucified. O sa church ninyo, mga kapatid. O meron man dito na nakikinig na nasa ibang church. Ano ba sentro ng pangangaral ng church? Dapat. Dapat katulad ng kay Pablo, we preach Christ crucified. Yung pagkapako ni Kristo, si Kristo na ipinako sa krus. Kaya pag ipinangangaral natin ang ebanghelyo, at lahat ng mga kapatid dapat nakatanim sa kanilang isipan yung pagkapako ni Kristo sa krus para sa ating kaligtasan. Kaya nga, no wonder mga kapatid, no? Na meron Santa Cena, yung hapunan ng Panginoon. Nasabi ng Panginoon, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Yung pagkamatay niya sa krus, pagbuhos ng dugo. Isinasagawa yun ng mga Kristiyano, yung hapunan ng Panginoon, bilang paggunita nga ng kamatayan ni Kristo sa krus. Dahil bilin ng Panginoon sa Kristo. Kasi yun ang sentro ng ating pananampalataya. Ano man ang mga activities natin, mga kapatid? Ano man ang mga patambling-tambling na gawin natin sa church? Hindi dapat mawawala sa isipan ng bawat mananampalataya ang tungkol kay Kristo na ipinako sa krus. Hindi yung tungkol lang kay Kristo, kundi tungkol kay Kristo na ipinako sa krus. Kailangan nandun yung pagkapako niya sa krus. Kristo lang. Minsan, pinangangaral iba, Kristo, na yayaman ka dahil kay Kristo. Gagaling ka sa sakit mo dahil kay Kristo. Ibig sabihin, malulutas sa mga problema mo dahil kay Kristo. Mga pinangaakit nila. Dapat ang ipinangangaral natin, idinidiin natin, ay yung kahalagahan ng kamatayan ni Kristo sa krus na hindi natin dapat makalimutan, mga kapatid. Maraming Kristiyano dito lang sa Pilipinas, di ba? Na hindi nalalaman yan, mga kapatid. Yung sustansya, kapangyarihan ng pagkapako ni Kristo sa krus. Nasabi ni Apostol Pablo, yun ang kanilang ipinangangaral. Subalit ipinangangaral namin ang Kristo na ipinako sa krus, na isang katitisuran sa mga Hudyo. Para sa mga Hudyo, katitisuran yan. Ano yung ibig sabihin ng katitisuran? Sa pagkakasulat niyan sa wikang Grego ay iskandalon. Ano ibig sabihin ng skandalon? Hindi po iskandalo yan, ha? Iskandalon. Ang ibig sabihin, mga kapatid, bagay na ikinabubuhal o sanhi ng pagkatisod. Pagkatisod, di ba yung natisod ka? Pag natisod ka, tutumba ka, mabubuwal ka. Para sa mga Hudyo, katitisuran yan, nakakatisod yan, nakaka-offend yan. Bakit? Inaasahan ng mga Hudyo na ang Mesyas na hinihintay nila, na sinasabi sa matandang tipan, makapangyarihang tagapagligtas, isang politikal na leader na tagapagtanggol nila na magpapalaya sa kanila sa pagkaalipin ng mga dayuhan, gaya ng mga panahon na yun, nasa alipin sila ng imperyo ng Roma. Inaasahan nila yung mighty na Mesias. Pag sinabing Mesias, talagang matikas na leader. Tama naman sila roon, mga kapatid. Kaya lang, ang hindi nila na-catch, ang na-miss nila, yung unang pagparito. Nakuha nila yung ikalawang pagparito. Sa muling pagbabalik ng Panginoon sa Kristo, babalik siya bilang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari at mag-ahari sa buong sanlibutan. Doon lang na-focus ng mga Hudyong yan. Kaya natitisod sila. Hindi nila nakita yung mga propesiya tungkol sa abang pagsilang ni Kristo, tungkol sa magiging kamatayan ni Kristo. Hindi nila nakatchap yun, mga kapatid. Kaya para sa kanila, naging katitisuran yan. Nakaka-offend sa kanila yan dahil hindi yan ang Mesyas na hinahanap namin o hinihintay namin. Kaya katitisuran. Ngunit, sabi sa sumunod na talata, 124, ngunit sa kanila na mga tinawag, yung mga tinawag, yan yung mga di ba? Mga mananampalataya, mga tumugon sa panawagan ng Diyos. Maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Diyan eksakto, mga kapatid, kinuha natin ang title ng lesson natin. Si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Para yan sa mga nananampalataya. Ang krus ay hindi kahinaan at hindi rin kahangalan, kundi lumalabas dyan pinakadakilang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos, si Kristo. So yun po, tuloy po natin sa verse 25. Sapagkat ang kahangalan ng Diyos ay higit na matalino kaysa mga tao.
At ang kahinaan ng Diyos ay higit na malakas kaysa mga tao. Alam nyo, dito gumagamit si Pablo na tinatawag sa figure of speech na irony. Sa Tagalog ay kabalintunaan. Yung obvious na kabaligtaran. Wala naman talagang kahinaan eh. Wala naman talagang kahangalan ang Diyos. Sa Diyos, walang ganon. Pero kasi kaya magsalita si Pablo, yun ang sabi. Kasi nung mga tumutulig sa pangangaral niya, sa aral dala-dala niya, sa Ebanghelyo, na yan isang kahangalan lang yan. Napakahina naman ng Diyos niyo, napakulan sa krus. O di ba? Nadinig niya yan. Nadinig ko na dito sa mga politiko yan. Sa isang politiko rito sa Pilipinas eh. Ang hina naman ng Diyos ninyo, pinakulan sa krus. Wala naman talagang kahinaan o kahangalan sa Diyos eh. Pero kung meron man, bagamat wala, take it for granted, assuming, without accepting na meron, dahil sinasakyan ni Pablo yung sinasabi ng mga tao. Abay, yung kahinaan ng Diyos, no? Yung kahangalan ng Diyos, sinasabi yung foolishness of God, higit pa yan sa matatalinong tao sa mundo. Sa pinakamatalino. At yung sinasabi yung kahinaan ng Diyos, abay, kahinaan ng Diyos, partida na kahinaan ng Diyos, higit pa yan sa pinakamalakas na tao. Parang ganyan lang mga kapatid. Yung sinasabi yan. Ibig sabihin sa Diyos, wala yan sa Diyos. Sabihin nyo, foolishness? Hindi totoo yan. Hindi totoong foolishness. Pero take it for granted, foolishness. Abay, mas higit pa yan sa katalinuhan ng tao. At kahinaan, ganun din. So yun pa mga kapatid, sa verse 26. Sapagkat tingnan nyo, nag-example ito, dinidin ni Apostol Pablo. Ito yung kanyang ebidensya. Tingnan ninyo, ang inyong pagkatawag, mga kapatid, kakaunti sa inyo ang matatalino. Ayon sa pamantayan ng tao. Hindi marami ang makapangyarihan. Hindi marami ang isinilang na marangal. So nakita nyo mga kapatid, no? Maski sa panahon natin ngayon, i-apply natin tong salita ni Pablo. Sagutin natin tong salita ni Pablo. Tingnan daw natin, okay? Tingnan nyo mga kapatid. Sa paligid ninyo, sa lokal ninyo, sa church natin, sa ibang mga churches. Kakaunti ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao. Ilan ba ang mga scholar sa inyo? Ilan ba yung mga valedictorian? Kakunti. Ibig sabihin doon sa mga tinawag, mas marami ang hindi. Hindi naman masama maging matalino ka na ayon sa pamantayan ng tao. Meron din tayong mga kapatid na matatalino. Pero kakaunti. At hindi marami ang makapangyarihan. Meron ba sa ating mga makapangyarihan, mga powerful sa lipunan? Mga mighty, kaka? Hindi marami ang isinilang na marangal. Baka wala nga sa atin sinilang na marangal. Siguro sa panahon natin, may mga kapatid din na isinilang na mayaman dahil mayaman ang kanilang mga magulang. Pero kakaunti sila. Majority sa atin, mga kapatid. Majority sa atin hindi mayaman at hindi makapangyarihan. Majority mga ordinaryong mga tao lamang. Ano pa? Paano ba yung mga naging pagpili ng Diyos? Sa kanyang pagtawag, kaugnay din yan. Parang dinidin pa rin ni Pablo, no? Kundi pinili ng Diyos sa mga bagay na kahangalan sa sanlibutan, yung mga tinuturing ng sanlibutan na kahangalan, yung pa pinili ng Diyos. Yun lang halimbawa, yung pagkakapako sa krus. Eh. Mga bagay kasi, ibig sabihin, all things, di ba? O pwede rin ng tao dyan. Kung titingnan natin, mga kapatid, yung pananaw ng mundo, na walang kwenta, walang saysay, walang katalinuhan, yun pa ang pinili ng Diyos eh. Bakit? Upang kanyang hiyain ang matatalino. Yun pala no? Para ihiyain ng Diyos ang mga matatalino. Kasi pinangangalanda ka ng tao, hindi ba? Yung katalinuhan, ayaw ng Diyos na panghawakan natin ang katalinuhan ng tao, katalinuhan sa libutan ito. Kaya ginawa ng Diyos yan, pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan. Upang, ibig sabihin, ito purpose, upang kanyang hiyain ang matatalino. Tapos sumunod pa, pinili ng Diyos sa mga bagay na mahihina sa sanlibutan, mga mahihina, di ba yung mga taong walang kapangyarihan, hindi tanyag, walang impluensya, hindi sikat, mga inakalang walang halaga sa lipunan. Yun ang pinili ng Diyos. Bakit? Upang kanyang hiyain ang malalakas. Hiyain. Kasi ayaw ng Diyos, mga kapatid, na manangan ng tao sa kalakasan sa sarili niya. Gusto niya nakadepende tayo sa kanya. Gusto niya
na kilalanin natin ang kaligtasan natin ay hindi dahil sa magagaling tayo, kundi dahil sa kanyang awa, abag, pag-ibig sa atin. Kaya tayo naligtas. Sa 28, mga kapatid, talagang binabayo pa rin ni Pablo yung kanyang punto rito. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mabababa at hinahamak sa sanlibutan. Maging ang mga bagay na walang halaga. Yung mga tinuturing ng sanlibutan na walang halaga. Yung mga wala namang kabuluhan. Alam niyo yung salitang walang halaga rito? Sa pagkakasulat niyan sa wikang Grego, mga kapatid. Ayan yung itinuturing na walang kabuluhan nga. Walang saysay. Ano pa yung walang saysay? Yung pa pinili ng Diyos. Bakit? Upang pawalang saysay ang mga bagay na mahalaga. Para makita ng tao na yung tinuturing nilang mahalaga dito sa mundong ito, walang saysay sa Diyos yan. Huwag niyong panghawakan yan. Hindi natin may pagmamalakyan. Kaya yung sumunod na talata sabi, eto ang dahilan, mga kapatid, upang walang sino man ang magmalaki sa harapan ng Diyos. Yung pala dahilan. Yun yung layunin. Walang sino man ang dapat magyabang sa harap ng Diyos. Walang sino man ang maaaring magsabing, Diyos ko, kaya naligtas ako dahil matalino ko o mataas ang pinag-aralan ko o malakas ako. So, nakita niyo, mga kapatid, kasi hindi naman ganyan ang salvation eh. Ang salvation ay biyaya ng Diyos, habag ng Diyos. So nakita niyo, no, mga kapatid, no, sa sumunod pang talata sa verse 30. Subalit kayo na kay Kristo Jesus. Ito yung mga mananampalataya, di ba? Sila yung mga na kay Kristo Jesus. Si Jesus daw na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos. So si Kristo, karunungan. Karunungan yan para sa atin. Si Kristo ang karunungan mula sa Diyos. Hindi lang karunungan, mga kapatid. Dinagdagan pa ni Pablo, katwiran at kabanalan at katubusan. Ang daming dinagdag ni Apostol Pablo, di ba? So, hindi lang pala karunungan ang tinatalakay niya rito, kundi katwiran, kabanalan at katubusan. Ang title natin, kapangyarihan at karunungan, sapagkat yun ang in-expound niya rito eh. Pero sa mga pagtuturo ng banal na kasulatan, etong katwiran, kabanalan, at katubusan, yung katwiran, yung tinatawag sa English na righteousness, si Kristo, ang righteousness of God. Siya ang dahilan kung bakit tayo itinuring na matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi dahil sa ating sariling kabutihan, kundi dahil tayo ay kaisa ni Kristo. Siya ang ganap na matuwid. Nagkaroon tayo ng pakikipagkaisa na kay Kristo, na righteous eh. So, naging katwiran yan sa atin. Dahilan na itinuring tayo sa harap ng Diyos na malinis. Bagamat hindi tayo malinis. Pero dahil kay Kristo. Kaya sabi rito ni Pablo, si Kristo, para sa atin ng mga tinawag, ay katwiran. Katwiran at kabanalan at katubusan. At sabi pa rin, kabanalan, sanctification. Ano ba yung sanctification? Dahil kay Kristo, tayo ay pinabanal ng Diyos. Ibig sabihin ng sinanctify tayo, mga kapatid. Inilalaan tayo ng Diyos bilang kanyang tanging pag-aari. Kaya tayo ay hiniwalay nga para mamuhay na may kabanalan. At katubusan, si Kristo. Dahil kay Kristo, si Kristo, kapangyarihan ng Diyos at katubusan din ng katubusan ng mula sa Diyos yan. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, para sa ating mga kasalanan, tayo tinubos. Yung tinubos dito, yung idea dyan, mga kapatid, yung para bagang yung dati kang alipin, tinubos ka. Yung setting kasi nila nung araw dyan, yung idea ng pagkakagamit ng salitang katubusan o redemption na ginawa ni Kristo sa atin, katulad yan nung sa slavery nila nung panahon na yun, na tinubos ang isang slave mula sa pagkaalipin, binayaran na yan. So malaya ka na yun. Parang ganun yan. Pinalaya tayo mula sa pagkaalipin sa kasalanan at tinanggap tayo bilang kanyang mga tunay na mga anak. Isinama tayo sa pamilya ng Diyos. Kaya mga kapatid, yung katwiran at kabanalan at katubusan. Si Kristo rin yan. No?
Si Jesus na naging, kay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin. Para sa atin, si Jesus ang naging karunungan mula sa Diyos at katwiran at kabanalan at katubusan. So, yun ba mga kapatid? Ngayon, may tatanong natin. Bakit? Bakit ba nasabi ni Pablo ang mga bagay nito, ng mga dinaanan natin? O mas mainam na tanong mga kapatid, bakit ba minabuti ng Diyos na tayo na mga sumasampalataya kay Kristo Jesus ay si Jesus mismo naging karunungan mula sa atin o para sa atin mula sa Diyos. Si Jesus mismo naging katwiran natin, kabanalan at katubusan, galing din sa Diyos yan. Ito sabi, upang ayon sa nasusulat. Ano ibig sabihin upang ayon sa nasusulat? Ibig sabihin, para matupad ng kasulatan. Yun lang ibig sabihin yan. Yung kasulatan tinutukoy dito sa Jeremias 9:23 hanggang 24. Upang ayon sa nasusulat. Ano ba laman ng ayon sa nasusulat na yan? Ito, sinamarize ni Apostol Pablo. Ayan, kamali na naman. Meron pa pala isang slide dito. Hindi ko nakakita, no? Maliit. Pasensya na kayo mga kapatid. Maliit yung reference ko. Lakihan natin para alam ko. So, yan mga kapatid, no? Yan ang dahilan, di ba? Pinakita ko lang sa inyo yung maliit na yan. Yan yung verse 30 lang yan na dinaanan natin, yung huli natin dinaanan. Yan ang dahilan ng verse 30. Ano ba nakalagay sa verse 30? Yung pinaulit-ulit natin kanina. Subalit kayo ay na kay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos at katwiran at kabanalan at katubusan. Bakit? Upang, yan lang naman ang gusto ko ipunto sa inyo. Upang ayon sa nasusulat, ayon sa kasulatan. Kaya ginawa ng Diyos yan na si Kristo. Yung karunungan na galing sa Diyos, si Kristo yan. At nagkaroon tayo ng righteousness dahil kay Kristo. At naging banal tayo dahil kay Kristo. At natubos tayo dahil kay Kristo upang ayon sa nasusulat, ano raw? Ang nagmamalaki ay ipagmalaki ang Panginoon. Nakuha niyo mga kapatid? Ibig sabihin wala sa atin. Wala sa atin lahat ng dahilan kung bakit tayo naligtas, kung bakit tayo lumalakad sa kabanalan, kung bakit kinalimutan ng Diyos o binaliwala ng Diyos ang ating mga kasalanan, kung bakit tayo, mga kapatid, ay tinubos ng Diyos. Hindi dahil sa ating mga effort o mga kakayahan. Nang sa ganon, mga kapatid, ay walang makapagmamalaki sa harap ng Diyos na kaya ka naligtas dahil matalino ka, magaling ka, etc. Hindi po, mga kapatid. Nakita niyo, no? For the glory of God yan, mga kapatid. Sa kaluluwalhati ng Diyos yan. Yun lang ipinakikita dyan. Yung gospel, kaya ganon ang paraan ng pagliligtas ng Diyos sa mga tao. Na si Kristo ay mamatay sa krus para tayo matubos. Dahil ang katotohanan talaga, hindi naman natin matutubos yung sarili natin. Dahil gusto ng Diyos yung dugong banal ang tumubos sa atin. Hindi naman tayo mga banal. Pinapaging banal lang tayo. Ginawa lang tayong banal. Bakit? Niyakap natin ang mensahe ng krus. Sinampalatayanan natin ang kamatayan ni Kristo sa krus. Nasan ngayon ang pagmamalaki? Wala, di ba? Kaya ang kaluwalhatian, kapurihan, pagmamalaki, ang nagmamalaki ay ipagmalaki ang Panginoon. Talagang ipagmamalaki natin ang Panginoon. Ibig sabihin na ipagmamalaki, talagang ibabalita natin yan. Ang Panginoon ang tanging karapat-dapat na ipagmalaki natin, ipamalita natin ang kanyang dakilang mga gawa, ang kanyang dakilang pag-ibig habag, kung kaya tayo nabigyan ng pagkakataon sa kaligtasan. Kaya mga kapatid ko, isa-summarize natin tong unang Korinto, yung binasa natin 18 hanggang 31, chapter 1, ay nakita natin ang karunungan ng mundo ay hindi mayahambing sa karunungan ng Diyos. Wala yan. Yung karunungan ng digdig, kumpara sa karunungan ng Diyos, wala yan. Pinili ng Diyos ang mahihina. Di ba ganun lumilitaw? Mahihina pinili ng Diyos at hinamak upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at para walang sino man ang makapagyabang. At ikatlo mga kapatid, si Kristo ang sentro ng lahat. Karunungan, katwiran, kabanalan, at katubusan. So,
Yun ang dahilan mga kapatid. Yan, napakalaking dahilan. Malalim na dahilan kung bakit. Nagsimula tayo sa 18, di ba? Kung bakit nasabi ni Pablo yung 17 na kaya siya nangangaral, yung paraan na kanyang pangangaral sa 1:17, di ba? Yung kanyang pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng mahusay na pananalita upang ang krus ni Kristo ay huwag mawalan ng kapangyarihan. So, naunawaan natin marahil yan mga kapatid. At dyan po tayo natatapos sa chapter 1, sa lesson number 3 natin, sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Naway pinagpala tayo ng Panginoon, naunawaan natin mabuti ito mga kapatid, na hindi sa karunungan ng sanlibutan, hindi sa kayamanan, hindi sa posisyon, hindi sa talino, kundi kay Kristo matatagpuan ang tunay na kapangyarihan at karunungan. So hanggang dyan mga kapatid, naway pinagpala tayo, sumigla tayo sa ating pananampalataya sa kamatayan ni Kristo sa krus. I-share po natin ito mga kapatid. Sa mga mahal po natin sa buhay, sabihin natin sa kanila na si Kristo ay namatay para sa iyo. Tanggapin mo yan. Utang na loob, tanggapin mo yan. Kailangan tanggapin mo na si Kristo ay namatay para sa iyo. Kaya siya ipinako sa krus. Manampalataya ka. Kung mananampalataya ka ng buong puso, makikita mo yung iba pang mga katotohanan. So hanggang dyan mga kapatid, maraming salamat. God bless. Tayo po'y muling manalangin.